Boss, kumain ka ng kahit kaunti. Kung hindi, hindi ka kayanin ng katawan mo. Boss, kung malalaman ni Miss Zong na ganito ka, mag-aalala siya. Nalaman mo na ba kung sinong tumulak sa kanya? Oo, nalaman na. Ang trainer na yun ang tumulak kay Miss Zong. Bakit? Hindi niya gusto si Miss Zong. Sabi niya, sa set daw, hindi siya pinapansin ni Miss Zong, kaya nagtanim siya ng galit. Pero, nagsisinungaling siya. Sinuri ko ang mga background at accounts niya. Ano? Dahil sa pagsusugal, nalubog siya sa utang. Kamakailan, may natanggap siyang malaking pera. Mabuti, ituloy mong investigasyon. Mr. Sheng, huwag ka magpadalos-dalos. Sa meeting room tayo mag-usap. Gushiseng, anong ibig mong sabihin na hindi ko siya pwede makita? Ano? Baka natatakot kang isang beses ko lang siyang makita at maagaw ko na siya sa'yo. Yung mga chismis niya, wala bang kinalaman sa'yo? Ano bang ibig sabihin mo? Mula nang lumitaw ka, hindi na natigil ang mga chismis niya. Kahit na ilang beses kanyang tinanggihan, hindi ka pa rin tumitigil. Sa tingin mo ba ang pamilya Cheng ninyo gagawin ang lahat para saktan siya? Ang Cheng family namin. Totoo, hindi namin kapantay ang yaman ng Gu family. Pero kung magsalita ka ng ganyan, masyado mo namang minamalit ang Cheng family. Kapag nagpatuloy ka pa rin sa pangungulit sa kanya, hindi na ako mag-aatubili na ipatikim sa iyo ang galit ng Gu family. Mr. Sheng, pwede ka nang umalis. Matapang ka. Kuya, bumalik ka na. Bakit nandito ka? Ako? Gumawa ako ng kaunting pagkain. Ang driver bang nakatid sa'yo? Umuwi ka na ng maaga at magpahinga. Ang dati kong kuya na mabait maalaga. Anong nangyari sa kanya? Ate, sagutin mo naman ang tawag ko. Hello, Xiaomiao? Bakit mo ko tinatawag na Xiaomiao? Xiaomiao, ihatid na kita pa uwi. Kung hindi ka magsusulat ng maayos, kapag pipirma ka, mas mabagal ka kasi sa iba. Para nakapirma ka na ng pangalan ng ibang tao. Sige na, pabuti ng pag-aaral. Makulit na bata. Xiaomiao, bakit ka nandito? Ate ko, ano ba nangyayari? Sinaktan ka ba ng kuya mo? Sinusulat ang perma na ito. Siyempre, ang kuya mong sumulat niyan. Nagsusulat siya, parang asaran si Yoyo. Pagkatapos ng meeting, sabay tayong kumain. Ano sa palagay mo? Nakakainis talaga kapag lumalabas ang isang big star. Kung masyadong hassle, wag na lang. Hindi ko naman masyadong gusto kumain ng hotpot. Basta mag-ingat lang tayo. At wag mo masyadong pigilan sarili mo. Kung sinabi kong dadalhin kita kumain ng masarap, tara na. Kuya. Hindi ako nagsabi ng lihim mo to. Ikaw ang tunay kong kuya, hindi ba? Huwag mo akong lukuhin. Ang kuya mo ngayon, siyang tunay mong kuya. Kaming dalawa, nagpalit ng kaluluwa. Ang bagay na ito, hindi kayo paliwanag ng siyensya. Kung kumalat ito, baka magkaroon ng diyan ng panganib sa akin at sa kuya mo. Naintindihan mo ba? Pero, paano mo nalaman? Ibang-iba kasi ang kuya ko. Palagi siyang malamig at malayo. Naiingit ako kay Yoyo. Huwag mo akong kaingitan. Araw-araw ko siyang pinaperosang magsulat. Xiaomiao, ilang taon ka na nung nahiwalay ka sa kuya mo? 3 taon? Mas matanda siya sa'yo ng 5 taon? Ibig sabihin noon, 8 taong gulang na siya. Pagkatapos, nagkaroon pa ba kayo ng ugnayan? Tinawagan niya ko minsan, pero noon, mainitin ang ulo ko. Hindi ko naman sinasabi na magigilty ka. Gusto ko lang malaman mo na parang kami ng kuya mo, mahal na mahal namin ang kapatid na babae. Noong nakaraan, sabi mo, may girlfriend ka na. Pwede mo ba siyang dalhin ngayon para makilala? May trabaho siya. Miss Bai, kailangan ko pang magtrabaho. Hindi mo naman ako pinapalis agad. Ngayon, mas kaunti pa ang fast kaysa dati. Yan yun eh. Boss, tinawag mo ba ako? Pag-isamahan pala ba si Miss Bai? Napapasin ko may kakaiba sa'yo. Dati naman, ikaw isa magil at gwapong lalaki. Bakit bigla ka naman nagiging ganyan ng tsura? Miss Bai, ang girlfriend ng boss namin, may problema kamakailan. Kaya masama ang loob niya. Pasensya na. Kung ganyan ka na rin, wala akong choice. Kundi hanapin si Stranger para makausap. Mag-ingat ka sa daan. Hindi na kita ihahatid. Miss Bai, mag-ingat po kayo. Ang pamilya Bai naman talaga. Gustong kumita mula sa kasal ni Miss Bai. Huwag kang makialam sa iba. At saka, kansilado ang lakad ngayong gabi. Pupunta ako sa ospital. Sige po. Hindi ko dapat pinabalik silang dalawa. Bihira na pumunta si Chengde para makipag-usap tungkol sa trabaho.
Sa oras na to, Gusto mo bang kumain ng midnight snack? paano ka nakapasok? Sa bintana. Ano, hindi ka naman nagbabantay sa figure mo? Minsan lang kumain. Ayos lang. Nga pala, pumunta si Shengli para makipag-usap tungkol sa work schedule. Nag-alala siya na baka magalit ka. Base na lang sa kailangan mo sa trabaho. Alam ko na yun ang sasabihin mo. Ni hindi mo na ako tinatanong kung anong klaseng trabaho ito. Ano bang klaseng trabaho ito? Dating show. Ano ang dating show? Reality show tungkol sa pag-ibig. Habang nagre-record ng programa, pupunta para makipag-date. Hindi lahat ay taga-industriya. Mag-iimbita rin sila ng dalawang ordinaryong tao. Huwag ka masyadong uminom. Ingatan mong kalusugan mo. Yung tungkol sa trabaho mo, tutulungan kita. Hindi ko hayaang lumitaw mga hindi dapat lumitaw. Gabi na. Uuwi na ako. Ha? Aalis ka na? Pero hindi ko pa naubos. Ano ka ba? Tama na yan. Hindi pa. Hindi ko pa nauubos. Ito rin, hindi pa ubos. Gushi Singh, manggayan ka pa rin? Ako ay, Ano? wala kang magagawa. Hindi ba sinabi mong tungkol sa body management? Ay, Ang gulo-gulo mo. ano bang liberty show? Mag-iimbita ba ng mga ordinaryong tao para sumali? Ang ganda ng pagkakataong ito. Bakit hindi ka sumali? Hindi pwede! Pag wala ang boss, hindi aandar kahit isang araw! Hindi siya papayag na iwanan ko trabaho para samahan siya. Hindi naman totoo yan. Alam mo ba talaga kung anong iniisip ng babae? Ang ibig niyang sabihin yan ay gusto kanyang sumama. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng hayaan na lang si ate ay makipag-date sa iba. Talagang walang paraan. Boss, ano bang magandang plano mo? Maging sponsor nila. Babaguhin ko ang katangian ng programa. Kuya, so ibig sabihin, isa ka talagang domineering CEO? Sarang iyo. Huwag mong kalimutang puwersahan ng Cheng na yon. Boss! Wala kang dapat ipag-alala! Matagal ko nang ginawa ang mga sinasabi mo! Hindi ko lang naharangan ang proyekto nila. Sinabayan ko pang kinuha mga supply nila. Sisiguraduhin ko ang pamilya Cheng ay maguguluhan ng husto. Tandaan mo, huwag mong hayaan na magpakita siya sa harap niya. Opo! Talagang napakalit ng mundo. Bakit nandito siya? Walang problema. Sa harap ng kamera. Professional tayo. Sing-sing, ang tagal natin di nagkita. Oo nga, lalang gumanda ka. Siyempre, hindi kasing ganda ni Shinhan. Magandang araw sa lahat. Ako si Cheng Haoyan. Ano? Pagkikita na matagal na magkaibigan. Bakit ang lungkot? Sino ba naman magkakagusto sa babae o anak ng pamilya Sheng? Parang nakita na kita dati. Ganun ba? Siguro kasi pangkaraniwan ang mukha ko. Makinig kayo lahat! Dito tayo lahat! Bakit may mga tao hindi dapat lumitaw? Bigla na lang silang lumitaw. Bakit may mga tao hindi dapat tumitaw? Bigla na lang silang lumitaw. Sino-sino bang nandyan? Si Cheng Haoyan at si Miss Bai. Naiintindihan ko na talagang nagkakatipo ng mga karibal sa pag-ibig. Hindi mo lang kita istorbohin. Sasali pa ako sa programa. Boss, lahat ng kaugnay na dokumento, dala ko na. Kahit tumira doon ng 10 o 8 taon, hindi magiging problema. Pero yung dati mong pinaimbestiga sa akin tungkol sa pamilya ni Gushigong, may resulta na. Ipasend mo agad ang resulta. Umalis muna tayo. Sige. Ayon sa boto ng mga manunood, nagkaroon ng konting pagbabago ang uri ng ating programa. Mula sa dating romance show, naging survival game na. Susunod, bibigyan ko kayo ng mga mapa. Kailangan nyong hanapin ang kanya-kanyang supplies. At bawat isa, pwede lang magdala ng 3 gamit na kailangan. Kaya, good luck sa inyo lahat. Lipstick. Sa gitna ng kagubatan, para kayo na mag-aayos. Ang pagpapanatili na sa inyo at trabaho ninyo. Hindi ba? Salamat ha, Miss Bai. Tara na. Parang hindi pa ako nakapagpapakilala. Paano mo nalaman na Bai ang apelyido ko? Kasi alam kong ikaw ang pangalan anak ng pamilya Bai. Mauna na ako. Parang interesado ka masyado kay Shinhan. Bakit nung blind date, hindi mo sinabi? Iba-iba talagang tao. Ba't isang kanin, magkapareho ng guro. Pero iba-ibang estudyante ang lumalabas. Hoy, bakit laging masama ang trato mo sa akin? Klaro naman yung sponsor. Ang nagpalit ng plano, buti na lang at matalino ako.
Nagdala ko ng lipstick para hindi maligaw. Ah, ano nangyari sa'yo? Nice friend ka ba? Ayos lang. Tutulungan kita. Yeah. Tara. Bakit? May iba ka pa bang naramdamang masama? Masakit ang tiyan ko. Dali, itali ko ito. Oh, mas mabuti na bang pakiramdam mo? Sa susunod talaga, huwag ka na magsuot ng high heels kung pupunta ka sa ganitong lugar. Ano ba yan? Nag-a-acting ka pa sa harap ng kamera. Nandito na tayo sa meeting point. Magpahinga muna tayo. Kung anong klaseng bagong challenge ang ibibigay ng mga manonood. Ah, magpalit ka muna ng damit. Mag-ingat ka ha. Bakit? Fiancé ko naman siya. Hindi ba siya yung gusto ni Go Shishing? Tinanggihan siya ni Gu Shixing. Kaya paano hayaan makaligtas ng pamilya pa? Kaya pinakilala na lang siya sa akin. Kahit mga anak ng mayamang pamilya, hindi rin kayang kontrolin ang sariling kapalaran. Ay. Bakit walang signal? Xing'an. Itong dokumento na galing sa staff. Formal mo na lang. Sige. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Ha? So ikaw pala si Go Shishing. Huwag mong sabihin yan. Bakit naman? Mas mabuti ka naman kasi sa kanya. Makinig kayo! Kumpleto na lahat ng mga kalahok at ng mga manonood. Nagbigay na rin ng kailangan yung gawin at yun ay manghuli ng manok. Manghuli ng manok? Tama, manghuli ng manok. At ang manok na ito, kayo mismo ang dapat magluto. At ito na ang magiging hapunan ninyo. Good luck sa inyong lahat. Sige, maghiwa-hiwalay tayo ng grupo para mabilis natin mahuli ang mga manok. Tara, go, go, go! Go, go, go! Magsama na lang tayo. Sino nagsabi niyan? Ay, nako. Saan ka ba makakahanap ng manok ng ganito? Ang bilis niya. Ate! Bakit ka nandito? Hindi na naman ako nandito. Tingnan mo. Dumaan lang ako para kumustahin ka. Kumain ka na ba? Hindi pwede. Kailangan kong bumalik. Magre-record pa ako ng show. Naayos ko na ang manok para sa'yo. Oh. Bago magsimula ang programa, ikaw ang sponsor, hindi ba? Kasalanan ko rin na hinayaan ko si Cheng Haoyan na magpakita sa harap mo. Di ba binigyan mo siya ng maraming gawain? Siguro kasi sobra ako nagbigay ng trabaho. Kaya nasuspended siya. Kaya nagpunta siya sa'yo. Akala ko ayaw mo na sumali ako sa dating show. Kung ayaw mo, pwede kitang bigyan ng ibang trabaho. Kaya ang ginawa mo, binago mo na ang format ng show? Bakit? Actually, ang lugar na ito ay may pangalang Tagong Bituin. Tagong Bituin? Nakilala ko ang isang napakagandang bituin. Gusto ko sanang itago siya, pero alam ko na siya ay para sa lahat. Go Shishing, may gusto ka ba sa akin? Oo. Alam ko may problema ka sa emosyonal na pag-unawa. Sigurado ka bang hindi man napaghalo na kasanayan at ang totoong gusto mo? Madalas kitang iniisip.
Dahil sa iyong ngiti, ako'y nagiging masaya. Gusto kong ibigay sa iyo lahat ng aking mundo. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka... Unang halik. Teka, pag-uwi mamaya, may regalo pa ako sa'yo. Naintindihan ko. Sing-sing, ito, paano mo nahuli? At nahiso pa ng sobrang linis. Siyempre, kasi may misteryosong pang tumulong. Si Gu Shixing, humawal ba siya? Hindi naman, alam ko na. Sa task na ito, si Zhong Xing'an lang ang nakatapos. Pero ang susunod na recording, dahil sa lagay ng panahon, ay pansamantalang ititigil. Ang detalye ay ipapaalam ko na lang sa inyo pagkatapos. So hanggang doon muna? Aba, sayang effort ko. Anong lagay ng panahon? Sa tingin ko, gawa-gawa lang yan. Narinig ko kasi na may villa dito malapit. May isa sa atin daw na nakagambala sa may-ari ng villa. Kaya siya nagalit at pinatigil tayo sa other recording. Siyang meow-meow. Sa sinasabi mo, akong tinutukoy mo. Bukod sa'yo, itong manok mo, naayos ng sobrang linis. Yung misteryosong tao raw, siguro ang may-ari ng villa. Ikaw? Aba, teka lang. Talagang namangako sa industriya ninyo. Ganito ba kabagal ang utak mo? Ang may-ari ng villa ay mabait naman. Nilinis pa niya ng maayos ang manok. Halos natuin na. At ibinigay pa sa atin. Sangayon din ako. Sa tingin ko, ang may-ari ng villa ay medyo magiliw sa bisita. Makakapareho yung iniisip ng mga tao. Matagal na tayong hindi nagkikita. Si Zhou Xing'an may mas maraming koneksyon. Anong koneksyon? Makaibigan naman kami. Sige, hintayin yun lang. Hoy, ikaw pa talagang may lakas ng loob. Xing'an, umalis na silang lahat. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon para makausap ka ng maayos? Sige, sabihin mo na. Gusto ko ng isang makatarungang pagkakataon na makipagkumpetensya kay Gu Shixing. Sa pag-ibig ng mga bagay, paano magiging patas yun? Kung sa panikatarungan, di hindi na yung pag-ibig. Tsaka ikaw, naintindihan mo bang puso mo mismo? Ha? Sa buong recording ngayong araw, hindi naman nakatingin ang mga mata mo sa akin. Ngayon, nandito ka para makapag-usap tungkol sa katarungan at pagkakataon, hindi ba't may tama ka sa ulo? Hindi ko na kayang kalabanin ng prinsesang Bai. Mauna na kayong dalawa. Totoo ba na kayo ni Gu Shixing? Aba, swerte naman ni Gu Shixing. Matapos ang recording na ito, ang lihim kong pag-ibig dito na nagtatapos. Pero ikaw, nakaranas ka ng isang mas matibay pa kaysa sa pag-ibig. Ang pagkakaibigan natin. Ang maging asawa mo ay imposible na. Kapag ikinasal ka, dapat akong abay na babae. Ang layo naman ang iniisip mo. And then magpareserba na ako ng maaga. Paano kung biglang agawin na naman ng iba? Kung ang taong pinakamahal ko ay maagaw na, sige na lang. Pero kung sa oras na yun, may kung sino-sino pa na naagaw ng pagiging abay ko, doon talaga ako magdurusa ng husto. Tingnan mo, kawawa ako. Niyakap mo siya na para kang nobya. Ikaw talagang malas sa buhay ko. Ang taong mahal ko, ikaw yon. Ngayon ang hirap-hirap ko na mapapalapit sa kanya, ikaw na naman manggugulo. Eh kasi, alam mo naman. Sige na, tama na. Sige, kayo nang makasama sa ilalim ng buwan. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Mukhang uulan na. Maghanap tayo ng masisilungan. Ay. Hindi ba tayo parehong talunan ngayon? Huwag mo kong idamay. Wala kang nakuha. Ako, may matibay ako pagkakaibigan. Xing'an! Pagkakaibigan. Ano? Bakit hindi na lang tayo maglaro ng isang laro? Sige, laro tayo. Truth or dare? Truth or dare? Ikaw nagsabi niyan. Ako muna. May tanong ako kay Xing'an. Binigyan ka ng pera ng nanay ko para layuan mo ako. Bakit ka pumayag? Teka, una, hindi ko kinuha ang pera ng pamilya mo. Kaya bang iniisip ko, parang medyo nagsisisi ako. Nagsisisi? Ibig mong sabihin na... Nagsisisi akong hindi ko kinuha ang pera. Kung iisipin, medyo malaki rin ang halaga. May ganyang pangyayari pala. Ay... na nag-Bernie tayo. Sabi mo single ka at wala kang iniisip na iba sa puso mo. Bakit pa nakasimangot ka? Paano ba yung teddy bear? Ano ba yung nangyari doon? Iyon kasi ay isa sa paborito kong laruan. Gusto ko lang na daldala ko siya palagi. Pero hindi ko inaakala na isang araw, siyang makakasira doon. Ay nako,
Ako, hindi ba gusto ko na makuha ang attention mo? Pero ngayon, nainis pa rin mo kapag naaalala ko. Eh paano naman ang pamilya Gu? Kung bibigyan ka nila ng pera para na yon si Gu Shixing, papayag ka ba? Siyempre, kukunin ko ang pera at pagkatapos ito takas kasama si Gu Shixing, hindi ba? Talagang tamang napili kong tao. Ating gabi na. Magpahinga ka na. Hindi pwede. Ngayong gabi, kailangan yung matulog kasama ko. Sige na nga. Halika. Mamaya, Xing'an, ihatid na kita kay Gu Shixing. Teka lang. Nagpalit na naman kayo? Ay nako, ibig pala sabihin, yung matagal ko nang gusto ay si Gu Shixing. Nakakadiri isipin. Kaya pala bigla ka na lang naging malamig sa akin. Mukhang hindi ka naman talaga tunay na gusto ni Xing'an. Bumalik naman ang lihim kong pag-ibig. Huwag mong guluhin ang usapan nilang dalawa. Miss Bai, kalma lang po. Kalma muna. Sandali. Sige na. Ano ba talaga nangyayari? Dapat ba maghalikan ulit para magpalit tayo pabalik? Huwag na. Hindi ko kayang halikan ang sarili kong muka. Baka tama ang iniisip ko noon. Sa tuwing nagpapalitan tayo, iyon ay tanda ng bagong yugto ng buhay natin. Anong bagong yugto? Nung una tayo nagpalitan ng katawan, doon tayo nagkakakilala. Noong pangalawa, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga buhay natin. Ngayon naman, baka din nakumpirma na natin ang relasyon natin. Kung ganun, ang ibig mong sabihin, kailan naman tayo muling magpapalit? Siguro kapag napakasal tayo. Gu Shixing, gusto mo namang mandayan ng kasal? Nahuli mo ako. Ngayon ko lang naranasan makita si Mr. Gu ng ganang kakapal ang mukha. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung sino ang sino sa kanila. Pero susubukan ko paghiwalayin kayong dalawa. At kapag nagsalita ako, mag-iingat ako ng kaunti. Pero yung mga bagay tungkol sa pamilya ko, hindi naman maapektuhan ni Xing'an, hindi ba? Ano bang nangyayari sa pamilya ko? Kapag binabanggit mong tungkol sa pamilya ko, tingnan mo siya. Ano nangyari sa pamilya ko? Nag-imbestiga ako. Yung aksidente mo noon, malamang galing sa pamilya ko. Gu Shigong, yung walang hiyang batang yon. Natakot siya yung pagkasugat mo ay may kinalaman kay Gu Shixing. Kasi naman ay dati kayong dalawa. Ang daming chismis na kumalat. Dahil lang sa chismis na yon, naglakas loob siya magpadala ng tao para saktan ako. Eh ngayon, hindi ba't harap-harapan ka na niyang tinutuluyan? Ikaw mismo ang target, Gu Shixing. Oo nga pala. Hindi naman sila nagtagpo pa ngayon. Nakikipag-ugnayan pa sila sa akin para makapag-cooperate. Oh. Tingnan mo na lang ito. Si Gu Xingwan pala, si Gu Shigong. Isang pyesa lang niya para sa laro. Gusto kong kasama ka sa pagharap sa lahat ng ito. Basta't maprotektahan lang ang pamilya. Ayos na. Huwag kang mag-alala. Pinapapunta ko na si Yang Yue para ligtas na sina Tito at Yoyo. Ay nako, ngayon alam na natin kung sino ang kalaban. Hindi ba't pwede na tayong umatake? Oo nga. Hindi ba't dapat tayo ang umatake? Gu Shixing, gusto mo bang bigyan ng pagkakataon ng kalaban? Hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Gusto nilang gumawa ng bitag para sa akin. Madali lang yan. Ako na lang ang gagaya sa'yo. Siguradong hindi sila makakahalata ng kahit ano. Hindi pwede. Kahit anong sabihin nyo, wala nang silbi. Ano na ngayon, Gu Shixing? Sa ngayon, siya lang ang dapat sundin. Sumakay ka. Pagbalik natin, mag-ingat sa pananalita at lahat ng bagay. Kailangang idaan mo na sa Alam akin. ko na, ang kulit mo. Hello? Ate, kailan ka uuwi? Ipagluluto kita. Mas gusto mo sigurong kumain kasamang kuya mo, hindi ba? Ate, bakit ang lamig mo naman? Nagpalit na naman kayo? Kumpara sa akin, mas gusto ka niya. Hindi ko inakalang yung batang yon marunong pala magluto. Oo, marunong siyang magluto pero para sa'yo.
Sige na, huwag ka na magselos. Malay mo, yung kapatid kong babae, gusto ko rin niya. Dahil ba pinapagawa ko siya ng mga malalaking sulat? Siguro kasi hindi ka natatakot sa mga insekto niya at kung ano-ano pa. Sige, alis na tayo. Ate! Ay... bakit parang mas mabigat ka? Akong pinakamataas ng bata sa klase. Ay nako, nandito na kayo. Pa. Ay, mali. Tito pala. Naayos niyo na ba ang mga gamit niyo? Mr. Gu, dati kasi lahat kasalanan ni Xing Xing na sumali pa siya sa kung ano-anong reality show. Huwag mo na sanang dibdibin ha. Hindi ko naman didibdibin. Hindi ko naman iniintindi ang mga ganon. Ate, saan tayo pupunta ngayon? Si Papa at si Yoyo, pansamantalang pupunta muna sa Binhay Road. Maganda rin naman ang village na to. Pero si Xing'an ay may kasikatan na ngayon. Hindi na magandang tumira dito. Baka makuhaan ng litrato at lumabas ang chismis. Mr. Gu, ang galing mo talaga. Ang dami mong proyekto na ginalaw. Lahat naman yan dahil sa inyo. Mizong, kailangan mo rin alamin ang tungkol sa industriya ng aliwan. Kaya mo yan. Ito yata ang kasalanan ginawa ko. Boss, hindi lang yan ang kasalanan mo. Marami-rami pa. Dumating na ang mga samples. Tingnan nyo. Maganda. Galingan mo pa. Aalis na ako. Alam mo naman, punong-punong schedule. Oo, tama. Baka makauwi ka na lang na dala ang Best Actress Award. Madam, mag-ingat po kayo! Ay, boss! Bakit mo naman sinabi yun? Sa labas ngayon, sinasabi na ikaw nasa likod ni Madam at ikaw tumutulong para sumikat siya. Paano kung si Madam talagang manalo ng Best Actress? Ibig sabihin, para sa ating grupo at para kay Madam, malaking pakinabang yon. Tama rin naman. Siyempre, tayo ay go-group. Boss! Ano bang problema mo? Nag-iba ka na! Dati, hindi ka nagbibiro! Ganun ba? Ibig sabihin, magiging kayo na ni Madam? Parang ganun na nga. Ay, naku! Matagal ka na rin nagsikap. May bonus ka rin. Ay, si boss naman! Ang sarap ng pakiramdam ng umibig. Miss Zong! Sana sumama ka para kumain. Hindi mo ba napapansin na parang may kakaiba kay Lausan? Ayaw ba malaman kung anong klaseng tao siya? Kapag kasama siya, magiging masaya ka ba? Normal lang kami nagmamahalan. Bakit naman hindi ako magiging masaya? Gusto mong malaman kung bakit? Kumain ka ng isang beses kasama ang papa ko. Malalaman ko. Ito naman na isang simpleng kainan lang. Kung natatakot ka, isama mo si Lausan. Hindi naman ako tututol. Sige, ituro mong daan. Ito pala ang nobya ni Shising. Walang karespeto-respeto. Hindi mo kayo nagayang kumain. Di akong bisita. Zong Xing'an, nasa kamay ka namin ngayon. At may gana ka pang magyabang? Kakain ba tayo? O kikidnapin niyo ako? Sana linawin ninyo kung anong pakay ninyo. Ang nobya ni Shising, katulad din niya. Ang tapang pala. Hindi niyo naman iniisip. Akala ninyo ba pupunta ko dito na walang paghahanda? Ito ay lahat ng mga tala ng negosyo ng tito at pinsan na nagpapapatakbo ng mga sangay. Wala namang mali o tama. Sa bagong panahon, mabilis ang pagbabago. Kung gusto ninyong pwesto negotiation, maibibigay niya, malakas ba kayong tanggapin? Isang maliit na artista at naglalakas loob turuan ng pamilya ko! Ano naman ang mapapala? Mamamali mo sa kalsada? Hindi naman bababa ang hating mula sa Google. Bukod sa walang problema sa pagkain, mga paglalakbay sa buong mundo, lahat ng gusto ninyo, maibibigay. Kung ganun ang sabi mo, mula nang ipinanganak ako, tapos na agad ang buhay ko. Bakit pa kami magsisikap? Walang ambisyon! Pa, sawa na ako makipaglaban kay Lausan. Ano pa bang mapapala? Hindi ko naman siya matatalo. Isang galaw lang ng daliri niya, hirap na ako. Kung kakapit ako sa kanya, baka mas guminhawa ang buhay ko. Kung hihingin ko kay Lausan, hindi ako magkakatanggi. Huwag na nating sayangin. Gu Shising, paano niyo ako palalampasin? Mukha talagang sanay ka na sa buhay bilang big boss. Ay, pero ang pinakagusto ko pa rin ay yung umarte. Kaya mas mabuting mag-isip tayo ng paraan para maibalik ang ating mga katawan. Kung hindi ako mapapanatag. Pero sa tingin ko ngayon, ayos lang ang ganitong palitan. At kayo mga investors, ng itlog hindi dapat ilagay sa isang basket. Ang kaluluwa ay nandito at ang katawan ay nasa iyo. Oo nga pala, dumating na ang bagong alok sa pelikula. Tulungan mo kong gabanan na magkapatid na kambal. Kanina lang,
nakipagkita ko kina Gu Jingwen. Gusto mong sabihin ko lahat sa'yo. Pero ikaw, wala kang sinasabi sa akin. May ibang plano siya laban sa'yo. Gusto rin niyang kontrolin ako sa pamamagitan mo. Hindi ko akalaing itong banta ay babalik mismo sa may-ari. Gusto na kitang tanongin noon, ano ba talaga nangyari sa pamilya ninyong Gu? Bakit ba napaka-stricto ninyo? Sa katunayan, ang tagapagmana ng Gu, sa simula hindi ako, kundi ang aking ama, si Gu Ziwan. Tama nga ako. Kaya pala sabi ko, hindi ko pa nakikita mga magulang mo. Anong nangyari? Ang mga magulang ko, maagas lang namatay dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Parehas lang nawala. Nagpasuri ako at may nakita kong mga kahina-hinala. Hindi aksidente nangyari sa mga magulang ko. Sila'y pinas lang. At nasa likod ng lahat ng ito ay aking tiyuhin, si Gu Jingwen. At nasa likod ng lahat ng ito ay aking tiyuhin, si Gu Jingwen. Natatakot talaga ako kung butong ng lahat ng ito, ang may pinakamalaking kakayahan para itawang katotohanan ay walang iba kundi ang tunay kong lolo. Kaya iniisip mo na alam ni Lolo ang buong katotohanan? Hindi ko nga siya matanong. Sa totoo lang, ramdam mo rin ito, di ba? Noong mga magulang mo, namatay sila at pinaslang. Natakot si Lolo na pati ikaw ay mapahamak. Kaya nagkunwari siyang nawala ng pag-asa at ipinadala ka sa ibang bansa. Paglaki mo, ibabalik ka niya para mamuno. Nakipagsabayan ako kay Tito gamit ang pagkakakinalan ko. Sige na nga. Kahit ano pang isipin, wala ring pakinabang. Mas mabuti pang isipin kung anong kakainin. Palagi ka talagang optimistiko. Ano pa bang magagawa? Kailangan kumain pa rin. At kung darating man, talagang darating. Sana maintindihan nila lahat. Si Songxingan! 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 Pwede po ba Songxingan! Dito, ayos na lang kita. Wag! Alam mo ba kung sino may kagagawa ng aksidente ni Gu Jisheng? Sino na aksidente? Ang apo niya si Gu Jisheng. Ano? Gu Jingwen, mas marami pa kung alam kasi sa iniisip mo, mas malalim pa. Mas mabuti pang tingnan mo muna kung ano ang lagay ni Gu Shise ngayon. Gagamitin mo na naman ba ang parang laban sa kanya? Lolo, hindi mo ba siya pipigilan? O baka naman, katulad ng dati, mananahimik ka na muli. Nagkamali ako. Ngayon mo na alam na mali ka? Anong silbi niyan? Sa kakala magsisisi kapag may nangyaring masama, na siya nagplano pagpatay kay Gu Ziwan, hindi mo dapat hinayaan siya magpalagi ng kasamaan. Pa! Hayop! Ikaw rin naman ang nagtulak sa akin! Nang ipinanganak mo ang kapatid ko noon! Hindi mo ako tinitignan! Dati, lagi mong sinasabi na ako ang magiging tagapagmana mo! Pero bakit? Bakit napunta ang gugrup kay Gu Ziwan sa uli? Pa, hindi yan totoo. Tumahimik ka! Dahil lang sa sinabi ng babaeng iyon, nawala agad ang panindigan mo! Wala akong anak na katulad mo! Pa, ngayon wala na si Gu Shixing. Ang Gu Group, wala nang ibang tagapagmana. Maliban sa akin, wala ka nang ibang mapipili. Pa, nasaan siya? Pupuntahan ko siya. Kung gusto mong talagang makita siya, sabihin mong buong katotohanan noon para makuha niya ang nararapat na parusa. Hindi maaaring mawalan ng tagapagmana ang Gu Group. Paano mawalan ng tagapagmana ang Gu Group? Paano mawalan ng tagapagmana ang Gu Group? Lolo, buhay pa ako. Mabuti. Ngayon ba'y handa ka nang ibigay ang ebidensya laban kay Tito sa pulisya? Naibigay ko na ang lahat sa inyo. Matanda na ako. Pagod at malabo na rin ang isip ko. Lolo! Lagi kang may kinikilingan! Ano bang meron kay Gu Ziwan? Alam mo ba kung bakit ka natalo? Dahil ikaw, sa simula pa lang, ay isang hangal at karaniwang tao. Kalokohan! Ako ang nanalo! Natalo ko si Gu Ziwan! 20 taon nang nakalipas, nanalo ka noon, hindi dahil matalino ka, kundi dahil ikaw ang kuya niya. Gusto ni Tito na ikay sumuko. Kaninang hapon, nung nakita kitang itinulak palabas, akala ko hindi na kitang muli makikita. Medyo nanibago ako sa paraan ng pananalita mo. Aray! Hinaan mo ang boses mo. Baka magising sina Tito at Yoyo. Sa totoo lang, akala ko yung kaluluwa natin magpapalit na ulit. Natatakot ako. Siguradong magsisisi ako. Magsisisi saan? Magsisisi ako na hindi ko naprotektahan ng maayos ang katawan mo. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Lahat ng masasamang bagay na ito, ako nagdala sa'yo.
Medyo nakakailang. Gushising, kumusta ang pakiramdam na may nagpoprotekta sa'yo? Hindi ba maganda? Ay nako, huwag kang gagalaw. Aray, Tignan mo si Mr. Gu, paikot-ikot ang katawan. mas mabuti pang manalangin ka na huwag magpalit ulit ang mga katawan natin. Kung hindi, ibabalik ko talaga lahat sa'yo. Kahit humingi pa ng tawad. Magaling, mabilis ka rin umamin. Zhongxingan, magpakasal na tayo. Narinig namin na may misteryosong sponsor ka para makapasok sa showbiz. Totoo ba yun? May mga bagong chismis na ginamit nyo raong hindi pagkarinawang paraan para umangat. Mga ginong mga gina, may gagawin pa ngayon sa tisiyan sa Gogo. Hindi mo na namin masasagot ang mga tanong ninyo. Paliwanag mo na lang. Kung talagang may sponsor ko sa likod, pagtatanong mo ng ganito, baka muffin mo ang mga bigating tao. May kalayaan kami sa pamamahayag. May kalayaan kayo sa pamamahayag. Pero iba ito sa paggawa ng pekeng balita. Aywa, maganda na lang kayong tumanggap ng sulat mula sa abogado. At saka, kung susuportahan ko ang girlfriend ko, bakit naman hindi? Anggang, dapat mas detalyado. Gusto niya yon. Tignan mo itong sayaw. Kumusta? Sa oras ng kasal natin, pwede tayong sumayaw ng ganito. Ang babaw mo. Ang galing, kasalo niya. Ikakasal ka na! Ikakasal ka na! Ikakasal ka na! Ayos! Kita mo? Tadhana na talaga. Ang bagong kasal, mag-cheers kayo! Cheers! 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 Nagpalit na tayo. Sabi ko na nga ba, na ang kasal ang pinakamabuting paraan. Yay! Saya! Medyo malaki na ang tiyan mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Isa na naman ang dinadala mo. Meron siyang nabang pagbubuntis. Talagang hindi biro. Sige, sige, alam ko na. Halika. Aray ko, aray ko, aray ko. Bakit? Ah, bakit ang sakit ng tiyan ko? At isa-isa pang sakit. Baka manganganak ka na. Sandali lang. Kukunin ko ang gamit. Ay, naku. Grabe. Sa oras na ito pa. Nagkapalit ulit ang sakit ng panganganak. Hindi ko na kailangang danasin. Salamat sa langit. Naawa ka sa akin. Aray. Zhongxingan, dahil mo ko agad sa ospital. Oo, sige, sige.